Daily Tribune and Politico News. Oh. Di ba? Oh, malaking network na bayaran. Diyos ko, Clifford. Kayo, puro kayo sabi malaking network na bayaran. Maglabas kayo ng resibo na binayaran sila. Di ba? Maglabas kayo ng resibo na binayaran yung mga malalaking network. Di ko mabasa, baliktad nga eh. Di baliktad mo yung mata mo. Simple lang yan. Pati ba naman pagbasa, ako pa mag-adjust? My God. Martin Andanar is not based here. Sabi ni Katrina Ponce Enrile. He is in Beijing founding all this information like Maharlika. Oh, Maharlika. Isa na sa vlogger, oh. Eto na. Founding all this information like Maharlika TV, Sasot, they are acting out of love for the country. They are doing for the money from China. Ponce Enrile said his now viral TikTok video. They're doing this because they're getting paid. Want to continue listening to their rants? Go ahead, but I'm just telling you, they're being paid from China, she's added. Mula kay Katrina Ponce Enrile, the daughter of Presidential Kemerut Keme. Andanar denied the allegation, calling Ponce Enrile's comment fake news. Sabi niya ganon. He added that he is a staunch defender of the Philippines. A effort for the pretense of being a staunch defender. See for corned beef with pure food still the best in my book, Andanar said. Andanar also told Enrile to research to avoid embarrassment and being labeled as mere mema. Di kasuhan nila si Katrina Ponce Enrile. Kasi si Katrina Ponce Enrile naglabas niyan. Gusto niyo makita sa TikTok? Ka-TikTok tayo na mismong si Katrina Enrile ang nagsabi. Katrina Enrile to Martin Andanar. Para makita nyo mismo na video talaga. Ito. Also, that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to this? Diba? Anong sabi ni Katrina? Also, that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because Katrina Ponce Enrile told to media, Martin Andanar is funded by China and being paid by the narco-bloggers para siraan si BBM, like Sas Rogandos, Maharlika, and other bloggers. So, what are you waiting for? Just research on TikTok and find Katrina Enrile Ponce talking about Andanar is based on Beijing. And that's what we are talking right now. Sa pera ng China at nilabas yan ng SESA ni Katrina Ponce Enrile. Ngayon, hahanapin ko ha. Hanapin natin sa balita. Katrina, magulat ka ngayon. Ponce Enrile, Martin Andanar. Nako, Andanar, magulat kayo kung sino-sinong vlogger na kasama niya. Kasali sa binayaran na funded by China. Maniwala kayo sa akin. Pag binasahan ko kayo ngayon, Politico.com and Daily Tribune. Daily Tribune and Politico.com. Pindutin natin ang Politico.com.
Martin Andanar's VIP with Katrina in really disinformation funding is fake news, sabi ni Politico.com. Oh, ang sabi kasi dito, former Presidential Communication Secretary Martin Andanar isn't talking Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile. Ayan po oh, artikulo yan. Claims against him sitting down, Andanar swiftly dismissed Enrile's allegation about his involving on the disinformation drive while branding them as nothing more than false information. Sabi dito, he talked to social media to throw major shades at CISA chief, even proclaiming his preference for pure gold over the Enrile owned Dilimundo chain. So ito yung umpisa ng kanilang banatan. At dito, nilabas ni Katrina Enrile Ponce na sa pamamagitan kay Martin Andanar, pera ng China pinambayad sa mga DDS vlogger. Isa na si Sasrugandos, Banatbay, at pati si Malu. So anong masasabi ninyo ngayon? Lahat ng binabalita natin, meron pong pinagkukuha ng impormasyon. Hindi ito kwento. Itanong ninyo kay Katrina Enrile Ponce, ang aligasyon niya na si Martin Andanar daw ang kumukupra ng pera mula China at pinagbayad sa mga narco DDS vlogger laban kay BBM para siraan. Kung bayaran nga yung mga nabanggit mong vlogger, edi sana may mansyon na sila. Wala nga ba talaga? Wala nga ba talaga sila mga mansyon? Titignan ninyo ang kanilang mga sasakyan. Bakit? Kung ako ba naman vlogger, isa publiko ko na may mansyon ako. Kung ako ba naman vlogger, isa publiko ko na may daan-daan libo ako pera. Tandaan nyo, yung mga vlogger na yan, pinakamababang kinikita niyan, kalahating milyon bawat buwan. Pinakamababang kita niyan, kalahating milyon bawat buwan. Ang pinakamaliit dyan, 300,000 a month. Totoo yan. Pinakamababang kinikita ng mga political vloggers in sariling sahod lang sa YouTube, 300,000 pesos to 500,000 a month. Tinatamad pa yan mag-vlog. Tinatamad pa yan mag-vlog. So how much more pa yung nagto 200, 300, 500,000 views every vlog? Milyon ang kinikita ng mga yan. Kaya nga hindi nagsusulputan sa tri-committee hearing yan eh. Bakit? Kasi kapag nawindang at ma-terminate ang kanilang mga YouTube channel, mawawala ang milyon-milyon nilang kinikita every month. Hindi Maniniwala kayo sa hindi sa akin. Tanungin nyo lahat ng political vlogger sa BBM vlogger kung magkano ang kinikita ng mga vloggers. Pinakamababa, 300,000 pesos a month. How much more pa si Banatbay? Sabi ni Joey Torres, pasensya ka na para sa akin hindi ka credible. I don't care, hindi ka kawalan. Mag-isa ka lang, marami sila. Diba? Kung hindi man ako credible sa iyong paningin, hindi ka rin naman kawalan sa akin. Diba? Ganun lang. It's simple. Masakit man pero bato-bato sa langit. Huwag ka umupo, matatamaan ka. Diba? Ayan. Ito na. Sabi ni Peggy. Si Peggy. Hindi. I am not a blogger. I'm not a blogger. I have a personal meta page. I do not have a social media company. I have not been involved with any narco and pogo groups. I am not involved of any narco. Pero, my God, tulog lang. Tulog lang ang hindi makakakita sa iyo. Masking tulog, pag narinig boses mo, malalaman kung sino ka eh. Diba? Pakita mo daw ebidensya. Panuorin nyo si Takeru Miyamoto. Gusto nyo talaga makita kung sino-sino ang mga bayaran? Takeru Miyamoto. Okay, here's some videos. Takeru Miyamoto, wait lang.
Takeru Miyamoto. Makita nyo dito. Bagong vlog ni Takeru Miyamoto. Puntahan natin ang kanyang channel. I-open natin ang kanyang vlog. Hanapin natin. Ayan Bistado ni Katrina Enrile. Narco-vloggers funded pala ng China dahil kay Martin Andanar. Sino yung nandito? Sino yan? Sasrucandos. Banatbay. Sino tong isa? Di ba si Peggy? Di ba si Peggy yan? Sino yung isa? Si Dada. Di ba? Nagbibis ka lang din pala sa vlog ng iba. Kung ako magbibis sa vlog ng iba, kaya nga babasahin ko yung artikulo dito Kasi pareho lang din naman kami ng kinukuhaan ng artikul Hindi naman po pwede na mag-article ako dito at sasabihin kong insurrecto, hindi ka pala abogado, hindi ka marunong mag-sorry Kung ano yung pinalita ni Takeru, syempre i-research ko rin, hindi ako kukuha sa kanya. Eto na. Basahin natin dito. Basahin natin dito. Takeru Miyamoto. Politico News. Katrina Ponce, Martin Andanar, China Money. Hindi po pwede na pag i-open ko yung blog ni Takeru, ganun din ang babasahin kong artikulo. Eto na. News anchor and former Communication Secretary Martin Andanar, Slam Cagayan Economic Zone Authority Administrator, Chief Executive Officer Katrina Ponce Enrile. Ayan basahin natin ha. Funding disinformation campaign from Beijing. Ken, si Andanar ga-info sa news noon. At least nagbablog ng tama, hindi fake news. Yes, Dar Olak. Ayan. The CISA official who is the daughter of Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile recently claimed that Andanar had a significant role in facing disinformation campaign by the local bloggers in the Philippines. Ayan local bloggers in the Philippines. Ayan campaigning by local bloggers in the Philippines. So sino-sino ba ang mga blogger dito? Basahin natin. Hanapin natin dito. Mahaba-haba kasi pag binasa natin isa-isa Nakalagay dito. Nawala tuloy. Who is daughter and campaign by the local bloggers in the Philippines? Martin Andanar is not based here. So hindi na daw nagbe-base si Martin Andanar dito sa Philippines. He is in Beijing. Dapat ipatawag ka rin ni Hubad King, sabi ni Clifford Makahidhid. Actually, gusto ko nga doon Bakit? Para dumami subscribers ko At makilala ako ng taong bayan na hindi ako takot sa mga kawatan na politician. Hindi At take note, lahat naman ng live natin nagbe-base tayo sa balita ABS-CBN, GMA, TV5, ano pa? Bakit? Kung magbe-base ako sa SMNI, hindi talaga ako maniniwala. Mas magbe-base ako sa mga malalaking network. Bakit? At least, bago ako sabihan na fake news, sila muna. Bakit? Sa GMA ko kinuha yan Sa TV5 ko kinuha yan. Sa ABS-CBN ko kinuha yan. So kung sabihan man ako ng mga kongresista na fake news, edi ipasara nila, tanggalan nilang prangkisa yung ABS-CBN, GMA at TV5. Yang article na yan, saan galing? Oo, mag-research ka, hindi puro tanong. Diba? Nakikilibre nood ka na nga lang sa live ko, magtatanong ka pa. Kakasabi ko lang, diba, sa politiko. Nakita mo, diba? Ayun